Sa mundo ng internet dito sa Pilipinas, halos lahat tayo ay kilala ang pangalang Doggy o mas sikat bilang si Doggy. Siya ang isa sa mga itinuturing na alamat at naging mukha ng Mobile Legends simula nang sumikat ang larong ito sa bansa. Dahil sa kanyang galing sa paglalaro at sa pagpapatawa, nakabuo siya ng napakalaking komunidad at naging isa sa mga pinakamayamang content creator sa bansa. Hindi lang siya basta gamer dahil pinasok din niya ang pagkanta at pagiging isang malaking influencer sa iba't ibang social media platforms gaya ng YouTube at TikTok. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay at yaman na ito, bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin nitong mga nakaraang araw. Marami ang nagulat nang mapansin na tila nagkakaproblema na ang kanyang mga pinagkakakitaan at ang kanyang pangunahing Facebook page ay bigla na lang nawala. Ano nga ba ang nangyari sa likod ng mga kamera at bakit nga ba nasasabi ng marami na tila nauubos na ang yaman ng isa sa mga pinaka-impluwensyadong tao sa mundo ng gaming? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung titingnan natin ang takbo ng kanyang career, naging napakatalino ni Doggy sa paglipat ng kanyang content habang unti-unting nalaos ang mga dating sikat na laro. Noong nakita niyang bumababa na ang bilang ng mga manonood sa Mobile Legends, hindi siya tumigil at sa halip ay humanap siya ng bagong paraan para kumita ng mas malaki. Dito pumasok ang pag-stream ng mga online gambling o sugal sa kanyang mga live videos. Alam ng marami sa industriya na ang pagpopromote ng sugal ay nagbibigay ng kitang 10 beses na mas malaki kaysa sa mga normal na laro. Dahil mayroon siyang milyon-milyong supporters, naging napakadali para sa kanya na makuha ang atensyon ng mga tao at lalong palaguin ang kanyang pera. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang mas mahigpit na kampanya ng gobyerno laban sa mga ganitong uri ng promosyon sa internet. Noong April 27, 2012, isang malaking dagok ang tumama kay Doggy nang ang kanyang Facebook page na may mahigit 8 milyong followers ay tuluyan ng na-restrict o hindi na makita sa Pilipinas. Ang dahilan ng Facebook ay ang pagsunod nila sa isang legal na request mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Mukhang seryoso na ang gobyerno sa paglilinis ng mga platform laban sa illegal na sugal at ang page ni Doggy ang isa sa mga unang tinamaan. Dahil dito, naputol ang pangunahing tulay niya sa kanyang mga manonood at ang kanyang pinakamalaking source ng income ay biglang nawala sa isang pikit mata. Ang malaking page na ito ang naging makina ng kanyang kayamanan sa loob ng maraming taon, kaya ang pagkawala nito ay hindi lang basta simpleng problema kundi isang malaking butas sa kanyang kabuhayan. Mahirap isipin na ang isang taong dati ay tila hindi nauubusan ng pera at laging nasa itaas ay makakaranas ng ganitong kabigatan. Ang pagkawala ng kanyang impluwensya sa Facebook ay nangangahulugan din ng paghina ng kanyang kapangyarihan bilang isang promoter. Ngayong wala na ang kanyang main page, marami ang nagtatanong kung paano na niya mababawi ang lahat ng nawala sa kanya. Ang masakit sa nangyaring ito kay Doggy, hindi naman talaga tuluyang nabura ang kanyang page sa buong mundo, kundi na-block lang ito dito mismo sa ating bansa. Para sa isang influencer, napakasakit na makita na buhay pa ang iyong page, pero hindi ito ma-access ng mga taong tunay na sumusuporta sa iyo. Isipin nyo, halos 75% ng mga manonood ni Doggy ay narito sa Pilipinas. Ngayong hindi na siya makita ng kanyang mga kababayan, parang nawalan na rin siya ng madla. Ito ang tinatawag nating invisible ban, kung saan nandyan ka pa rin sa internet, pero sa mata ng iyong tunay na market, para ka na ring naglaho. Dahil dito, ang milyong-milyong followers na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay hindi na niya mapakinabangan sa araw-araw niyang pag-stream. Kasabay ng pagkawala ng kanyang mga viewers, siguradong gumuho rin ang kanyang dambuhalang kita na posibleng umabot sa daan-daang milyong piso kada taon. Bakit natin nasasabi ito? Dahil ang Facebook page na yon ang kanyang pambato kapag nakikipag-usap siya sa mga malalaking kumpanya ng online casino na nakabase sa ibang bansa. Ang mga kumpanyang ito ay madalas na iligal at hindi nagbabayad ng tamang buwis sa ating gobyerno. Dahil si Doggy ang isa sa pinakamalupit na promoter sa bansa, malaking pera ang dumadaloy sa kanya, pero wala itong mga papel o dokumento na nagpapatunay kung magkano ba talaga ang kinikita niya.
Dito na pumasok ang pakikialam ng CICC at ni Undersecretary Aboy dahil nagiging hindi na ito patas para sa ating pamahalaan at sa mga mamamayang sumusunod sa batas. Ang ginawang aksyon ng gobyerno ay isang malinaw na babala para sa lahat ng mga influencer na akala nila ay hindi sila masasaklaw ng batas. Hindi naman pinagbabawalan ang pag-promote ng sugal kung ito ay legal at rehistrado, pero kapag ang pinopromote mo ay walang lisensya, doon na magkakaproblema. Ang hirap kasi sa mga ilegal na sugal na ito, madalas ay rigged o luto na ang resulta para laging matalo ang mga tao. Pinaglalaban ng gobyerno na huwag maloko ang mga Pilipino na tumataya ng kanilang pinaghirapang pera sa mga larong wala namang kasiguruhan. Kahit sabihin nating chismis o hinala lang ang laki ng kita ni Doggy, ang realidad ay malapit ito sa katotohanan dahil sa taas ng kanyang kalibre bilang content creator. Kailangan nating maintindihan na ang bawat galaw natin sa internet ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi pwedeng puro pera lang ang iniisip natin ang hindi tinitingnan kung nakakasama na ba ito sa ating kapwa o sa ating bansa. Ngayon na nararanasan ni Doggy ang ganitong klaseng pagsubok, ito ay nagsisilbing aral para sa lahat na ang pagiging tapat sa gobyerno at sa mga manonood ay mas mahalaga kaysa sa mabilis na kita. Ang mas malalim na usapin dito na dapat nating maintindihan ay hindi lang basta pag-block ng account ang nangyayari. Ayon sa paliwanag ng mga autoridad gaya ni Undersecretary Aboy, ang tinitingnan na rito ay ang posibilidad ng large-scale estafa. Kapag ang isang influencer ay nag-promote ng isang laro na luto o rigged pala para laging matalo ang mga tao, papasok na iyan sa panloloko. At kung marami ang nabiktima at napatunayan na isang malaking operasyon ito, maaari itong ituring na gawa ng isang criminal syndicate. Ito ang pinakakinakatakutan ng kahit sinong content creator. Ang habulin hindi lang ang kanilang mga kinikita, kundi pati na rin ang kanilang kalayaan. Dahil sa mga hindi nakinig sa paulit-ulit na babala, ang mga platforms gaya ng Facebook, YouTube at TikTok ay nakikipagtulungan na ngayon sa gobyerno para tuluyang linisin ang kanilang mga bakuran mula sa anumang bagay na nagdudulot ng panganib o pinsala sa mga manunood. Sa kaso ni Doggy, mukhang hindi lang simpleng restriction ang haharapin niya dahil malaki ang posibilidad na may kasong isinampa na ang CICC laban sa kanya. Mahirap takasan ang batas kapag napatunayan na ang iyong platform ay ginamit sa mga aktibidad na labag sa regulasyon ng bansa. Kahit sabihin nating marami siyang naipon na pera sa loob ng maraming taon ng kanyang kasikatan, ang tanong ay, sapat ba ito kung sakaling pagbayarin siya ng gobyerno ng dambuhalang multa? Sa ganitong mga seryosong kaso, hindi lang basta multa ang pinag-uusapan dahil maaari ring maubos ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil sa mga legal na bayarin at danyos na ipapataw sa kanya. Nakakalungkot isipin na ang isang alamat sa mundo ng gaming ay hahantong sa ganitong klase ng legal na gulo. Kung titingnan din natin ang kanyang YouTube channel, kapansin-pansin na bumabagsak na rin ang kanyang mga views. Ibig sabihin, hindi na siya kasing lakas ng dati pagdating sa impluwensya. Marahil ay nagsasawa na ang mga tao o kaya naman ay natatakot na ring madamay sa mga isyong kinasasangkutan niya. Bagamat marami siyang naipon, ang influencer status niya ay unti-unti nang naglalaho. Mahirap bumalik sa tuktok kapag ang iyong pangalan ay nabahiran na ng mga issue tungkol sa ilegal na sugal at panloloko sa publiko. Ito ang mapait na katotohanan sa mundo ng social media kung saan madali kang sikat ngayon, pero bukas ay pwede kang maging isang babala na lang para sa iba. Bilang pagtatapos, ang kwento ni Doggy ay isang mahalagang aral para sa ating lahat, creator ka man o tagapanood. Ang bawat click at bawat promosyon ay may katumbas na pananagutan. Sa tingin nyo, makakabangon pa kaya si Doggy kung sakaling gumawa siya ng bagong page o tuluyan na siyang kakalimutan ng mga Pilipino dahil sa mga isyong ito? At para sa inyo na mga manonood, nakaranas na ba kayo o may kilala ba kayong nalinlang ng mga online games na pinopromote ng mga sikat na influencers? Napaka-importante na maging mapanuri tayo sa mga sinusunod natin sa internet para hindi tayo mauwi sa panghihinayang. I-share nyo ang inyong mga karanasan sa comments sa ibaba para makapag-ingat din ang iba.
Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.